Na Kabanatang 5, Mark chapter 5, sa Magandang Balita, Biblia. Mula sa talatang 21, Mark chapter 5, beginning verse 21. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa, ay dinubog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taonang dinudugo. Hirap na hirap siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito, sapagkat inisip niyang mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad nga tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit niyo?" Subalit, lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka na. Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro," sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao, maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang." Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat, maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata, at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata.
Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Talita kum," na ibig sabihin, "Ining, bumangon ka." Noong di bumangon ang bata at lumakad, at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito'y 12 taong, ang batang ito'y 12 taong gulang na. Mahigpit na ipinagpili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niya bigyan ng makakain ng bata. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo tumayo para sa panalangin, mga kapatid. Let's agree in prayer in the name of Jesus. We thank you, Lord God Almighty, God of Abraham, Isaac, and Jacob. Thank you, Lord, righteous Father in heaven, for giving us the grace, the opportunity, how we can worship you in spirit and in truth. We can give you praise. We can give you thanks. And we can listen and study your word. We ask, O God, for your Holy Spirit to be with us, to be upon us, to lead us and guide us in the proper study, proper understanding of your word, and by your grace, righteous Father in heaven, may we be able to apply it in our lives, Lord God Almighty, especially in these troubled times. We thank you for this congregation. We thank you for this church. Thank you for trusting us this church. And we ask for your provisions, your blessings to be upon your people. Open the windows of heaven, Lord God Almighty, and pour out such blessings into our lives that there will be no room enough to receive it. We commit this prayer to you and we give you all the praise and the glory, righteous Father in heaven, through your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. In His holy name we pray, in Jesus' name. Amen. Let us pray the prayer of the Lord that taught His disciples. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Lakas sa palakpak sa ating Panginoon. Ang pag-aaralan natin, the faith of Jairus, ang pananampalataya ni Jairo, o ang pananampalataya ni Jairo, no? Jairo or Jairo. So, sino ba si Jairo o si Jairo, no? Siya ay isang tagapamahala ng sinagoga. So, hindi siya binati, ordinaryong Hudyo, no? Kasi tagapamahala siya ng sinagoga. Actually, pag tagapamahala ka ng sinagoga, ikaw yung pinakamataas, no, sa sinagoga. Presidente actually yun. President of a synagogue, tagapamahala ng sinagoga. Ikaw ang bahala na kukuha ng isang rabay o tagapagturo doon sa malilikom na pusang loob na pagbibigay doon na ibibigay yung tinatanggap ng isang rabay o isang tagapagturo. Kumbaga may love gift din ng mga rabay. Pero ang nagdedetermina kung magkano ang ibibigay sa kanya, yung pinaka-tagapamahala ng sinagoga, batay sa pagkasunduan nila doon sa isang sinagoga. Kung kayo makakarating sa Israel, sa Capernaum, meron pang isang sinagoga na ruins, no? Yung mga natira na lang, no? Pero kapag napunta kayo dun sa ruins ng sinagoga sa Capernaum, makikita nyo na malaki din siya, no? Halos kasing laki nitong pavilion. Mas malaki itong pavilion natin, pero yung ruins ng synagogue sa Capernaum ay malaki din siya. So, you can just imagine na hindi kakaunti ang tao na
pumupunta sa sinagoga o pag-araw ng pamamahinga. So si Jairo ay hindi ordinaryong Hudyo. Siya ay tagapamahala ng isang sinagoga. At dito sa ating binasa na teksto, pwede nating sabihin, safe to say, ligtas na sabihin na maaari yung kanyang anak na dalagita ay nag-iisang anak niya. At yung kondisyon ng kanyang anak ay malala dahil nag-aagaw buhay na. Sabi rito, nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. So yung unang ipinapakita ni Jairo dito, yung kanyang pananampalataya, isang pananampalataya marunong magpakababa o marunong magpakumbaba sa Panginoon. Sa talatang 22, sabi roon, naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga. Ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. At paglapit natin sa Panginoon, we do not impose upon Him. Amen? Hindi tayo nag-uutos. We do not impose upon Him. We do not oblige Him. But we seek His mercy. Can you say amen? Pananampalataya ni Jairo, siya'y marunong magpakumbaba. Pinakita niya sa kanyang pananampalataya na siya ay marunong magpakababa o magpakumbaba sa Panginoon. Siya'y lumuhod sa paanan nito ni Jesus at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanyang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Alam niya na ang Panginoon ay may kapangyarihan na magpagaling. Alam niya ang Panginoon ay may kapangyarihan bumuhay. No? Kasi nga, nag-aagaw buhay na ang kanyang anak. Kaya kung ma-imagine mo, ikaw yung isang ama at maaari, nag-iisa lang yung anak mo, nag-aagaw buhay pa, gagawin mo ang lahat para madugtungan ang buhay ng anak mo o para maisalba ang anak mo o para mabuhay ang anak mo. Amen? Kaya yung pag-ibig, pagmamahal ng isang ama, pinapakita din ni Jairo. No? Subalit alam niya kung sino nalapitan niya, ang Panginoon. Hindi siya lumapit kung kani-kanino. No? Tanging kay Jesus siya lumapit at humingi ng kanyang habag. At ang Panginoon, makikita naman natin na siya ay mapagbigay. No? Pinagbigay niya ang kahilingan ni Jairo. Sumama naman si Jesus. Ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao kaya halos maipit na siya. Kaya dito makikita natin merong isang side story. No? Merong isang kwento na hindi bahagi ng pinaka-main na kwento. Ang pinaka-main na kwento ay yung pakiusap ni Jairo sa Panginoong Yesus para puntahan ang kanyang anak at pagalingin. No? Pero may side story. Sabi roon, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Pansinin niyo sa lumang tipan, kung ang isang babae ay merong buwanang dalaw, no? Siya ay hindi pinapahintulutan lumabas sa kanyang bahay. No?
Kasi siya ay tinuturing na marumi, no? Unclean. Socially and ceremonially unclean. Hindi siya dapat nakikihalubilo. No? Kung siya ay mayroong buwanang dalaw, hanggang sa matapos yung kanyang buwanang dalaw, at pagkatapos pupunta siya sa templo para sa iniutos ng kautusan ng paglilinis, no? Para maging ceremonially clean siya. Pero itong babaeng ito, hindi ito ordinaryong dalaw sa monthly period, no? Hindi siya ordinaryong buwanang dalaw. Malubhang sakit din ito kasi bakit? 12 taon nang dinudugo. At bagamat side story ito, hindi siya yung pinaka-main story. Main story yung kay Jairo. Kaya nga pananampalataya ni Jairo. Makikita natin na naglakas loob din ang babae ito na makihalubilo sa mga tao. Batay sa kautusan, dapat nananatili lang siya sa bahay. Kasi nga, dinudugo siya. Hirap na siya sa sakit na yun. Marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nangyayari yun. Sa halip ikaw ay umigi, bumuti, gumaling, lalo pang lalala ang iyong karamdaman. Dito makikita natin yung karaniwang reaksyon o kilos o reaksyon ng tao kapag siya may malubhang karamdaman. Handa siyang ubusin o handa siyang maubos ang kanyang ari-arian para siya ay gumaling lamang. Amen? Gagawin ng tao ang lahat para siya ay mabuhay. Kaya nga, sa bingit ng kamatayan, makikita natin na ang sasabihin ng tao, Panginoon, pagalingin mo lang ako. At sapat na po iyon. Amen? Ising ba kayo? Kapag may kasakit ka ng malubha, hindi ka nahihingi ng kung ano-ano eh. Amen? Wala ka nang hihingi ng kung ano-ano. Ano lang ang hihingin mo? Kagalingan. When you are confronted with such a life-threatening illness, you just ask for one thing. Amen? Doon mo na pagtatanto, yung talagang kailangan mo sa buhay. Amen? At pag malakas malusog ka, dami mong hinihiling. Tama? Tama? Ang dami mong request sa Panginoon. Ang dami mong gusto. Pero kapag nandun ka na sa kalalagayan, posible, malagay ka sa alanganin, mamamatay ka na, isa lang ang hihilingin mo sa Diyos. Panginoon, pagalingin mo ako. Panginoon, buhayin mo pa ako. Yeah? Ito, pakita natin yung side story na ito. Dahil nabalitaan niya, alam niya rin na ang Panginoon lang makakapagpagaling sa kanya. Nabalitaan niya tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito sapagkat iniisip niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Yun ang kanyang pananampalataya. So, parang lumalabas kung babaeng dinudugo ay mas malaki. Kung bibigyan natin ng sukat, no? Mas malaki yung kanyang pananampalataya. Kasi sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling na ako. At agad nga tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Wow! Purihin si Lord. Instant healing. Miraculous healing. Si Jesus lang ang nakagagawa nun. Amen? Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit?
Para mga pilosopo pa yung mga alagad dito. Sumagot ang kanyang mga alagad. Nakikita po ninyo napakarami nagsisiksikan sa paligid niyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino humipo sa damit ninyo? Ano mga pilosopo, no? Dami-dami tao, Panginoon eh. Tapos, tatanong ko pa, sino humipo sa damit niyo? Pero hindi siya ordinaryong hipo eh. Kasi may lumabas na kapangyarihan sa Panginoon. Amen? Balit lumingin-lingin si Jesus upang tingnan kung sino humipo sa damit niya. Palibhasa ay alam ng babae nangyari, siya nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. Balit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, muwi ka na at panatag mo yung kalooban, ikaw ay magaling. Kaya alam ni Lord, nung siya narito sa lupa, may kapangyarihan lumabas sa kanya. Meron ako isang kwento, hindi ko naman sinasabi may kapangyarihan ako. Pero natuwa ako dito sa kwento na ito, o sa pangyayaring ito, kasi nga, yung kauna-unahan naging kaklase ko na Christian, Neddy Korea ang pangalan niya. Neddy Korea. Pero hindi K, kundi C. No? Korea, saka double R. Kauna-unahan Christian na kaklase ko. Na-stroke siya eh. Bata pa ata siya nung na-stroke. Patay na siya ngayon. Nagkita kami sa, I think sa Las Piñas ata yun. Ako nagkakamali ng pag-alaala. Kasi gusto ko siya makita dahil hindi nawala sa utak ko, sa isip ko, na siya yung kauna-unahang kaklase ko nung high school, second year high school, na Christian. Kaya siguro tuwan din siya nung naging pastor ako. Pero nung nakita ko siya, bali nagre-recover siya sa stroke. So nag-lunch kami, sabi ko, sister, pag-pray kita. Nung ipinag-pray ko siya, sabi niya, pastor, may gift of healing ka. Kasi naramdaman ko na yung ang sinabi niya, init. Yung init nanggagaling sa kamay mo. Naramdaman ko din naman. Kaya lang sa aking karanasan sa pananalangin sa mga may sakit, hindi siya palagi. Hindi ko palaging nararanasan na pag may pinapag-pray ako na may sakit, may init nga. You can feel, you can experience, no? Kapag na-involve ka sa ministry of prayer for the sick, kasi sa matagal na panahon, ito yung ministry ko, nananalangin ako sa mga may sakit. Upon request, pupunta sa mga hospital, ipag-pray. May naipag-pray akong mayroon ng isang munisipyo sa Masbate. Sabi ko, magkano po ang sweldo nyo, Mayor? Sabi siyang bodyguard na kasama, no? Quezon Memorial Circle kami nagkita sa Max Restaurant. Sabi niya, Pastor, hindi usapan ng sweldo sa politiko. Ang usapan sa politiko, sahod, yung malaking panahod mo. Naintindihan niyo sinasabi ka? Malaking panahod mo. Mas malaki yung panahod mo, marami kang pera. Hindi mo napapansinin yung sweldo mo. So, katawa ako sa sagot niya. Yun naman, ang sakit noon, cancer. So, namatay na din siya. Mahirap na sakit talaga ang cancer. So, dito, alam ni Lord na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya nagtanong siya eh. Hindi ordinaryong hipo na naramdaman niya eh. At umamin yung babae, pero siya naman ay pinayapa ng Panginoon. Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya, umuwi ka na, at ipanatag mo yung kalooban, ikaw ay magaling na. O dito makikita natin na si Jairo ay hindi nataranta, no? He did not panic. Siya yung may pangangailangan eh. Amen?
Siya may pangangailangan. Nakiusap siya sa Panginoon. Puntahan niyo yung anak ko. Patungan niyo ng inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Tapos bigla merong, sabi natin, parang abala, no? Parang interruption. Yung babae na dinudugo, kailangan niya rin ng kagalingan. Kaya si Lord, hindi talaga namimili ng tao ang Panginoon eh. Si Jesus, kapag lumapit ka, ano man ang kalalagayan mo, dapat ito, outcast ito eh. Outcast, hindi siya dapat nakikihalubilo sa mga tao kasi nga, dinudugo siya. Batay sa kautusan, marumi siya. Pero, it doesn't matter. Even if you are an outcast, you will not be turned down by the Lord. Can you say amen? Kahit isinusuka ka ng lipunan, kapag lalapit ka kay Jesus, hindi ka tatanggihan ni Jesus. At makakaranas ka ng kagalingan, kung kagalingan ng hangad mo, o makakaranas ka ng katugunan sa anumang pangangailangan mo, basta tama ang nilalapitan mo, walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Si Jairo, he did not panic. Hindi siya nataranta, hindi siya napagabag, hindi siya nabalisa. Siya yung may pangangailangan eh. Pwede niyang kulitin si Lord. Lord, ako yung may pangangailangan sa'yo. Bakit naghahanap ka ng tao? Di ba? Kasi hinahanap ng Panginoon eh, di ba? Sino ang humipo sa akin damit? Ako may pangangailangan sa iyo, Lord. Inuuna mo pa iba. But he did not panic. Amen. Yan yung pananampalataya. Hindi nagpapanik, hindi natataranta, hindi nababalisa, hindi na babagabag. Ano ba ang panic? Sudden, uncontrollable fear. Yung biglang-bigla, may takot na babalot sa katauhan mo. Hindi mo siya makontrol. Ang medical term doon, panic attack o anxiety attack. Ewan ko naranasan nyo na ito. May nakaranas na ba sa inyo ng panic attack? Anxiety attack? Meron ka naramdaman lang na konti sa katawan mo, akala mo, mamamatay ka na. Naranasan nyo na ba ito? Kasi nung bata-bata ako, naranasan ko ito. 35, nagkaroon ako ng anxiety attack. Kala mo, aatake ka sa puso. Kaya nga ang binibigay na gamot dito, Valium. Ito, ginagamit ng mga nag-a-addict yun, yung Valium. Para kumalma ka. Pero sa salita ng Diyos, anong sabi ng salita ng Diyos? 2 Timothy chapter 1. Anong sabi ng 2 Timothy 1:7? Sapagkat ang Espiritu ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng takot. Diba? God has not given us the spirit of fear. Batay sa salita ng Diyos, Espiritu pala yun. Espiritu parang hangin eh. O parang tinamaan ka na ba sa panghangin? Yun. Nagkaroon ka ng anxiety, nagkaroon ka ng panic. Si Jairo, his faith, he did not panic. No? Hindi siya nataranta, hindi siya nabalisa, hindi siya nabagabag. Agaw buhay ang kanyang anak, pero side story, kailan makita ni Jesus, malaman ni Jesus kung sino yung humipo sa kanya, pero hindi siya nagpanik. Payapa pa rin ang puso ni Jairo. And then, he did not give up. Hindi siya bumigay, hindi siya bumitiw. Sabi rito sa verse 35, habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang iyong anak, huwag na po ninyong abalahin ang guro.
Ngunit na marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. So, the Lord is assuring him, the Lord assured him, and the Lord is assuring us, times of difficult situation, we should not fear. Maraming salita sa Biblia, sa salita ng Diyos, luma, bagong tipan, na sinasabi ng Diyos, huwag kang matakot. Sabihin mo ang iyong katabi, huwag kang matakot. Amen? Amen? Alam mo, Pilipinas, parang bulkan taal ngayon. Ang Pilipinas ay parang bulkan taal. Posible, ang mangyari sa Pilipinas, tulad lang ng pusngat lang. Posible. Maingay, pero hindi siya mapanganib na pagsabog. Pero ang bulkan taal kasi may kasaysayan ito ng violent eruption eh. Alam niyo ba yon? 1734, the most violent Taal volcanic eruption for 7 months. 4 na bayan sa Batangas ang natabunan. At 1911, marami ang namatay. 1,300 plus. Ang nangyayari sa bansa natin, parang Taal volcano. Posible, pusngat-pusngat lang. Maingay. Pero hindi sasabog ng malakas. O posible, violent eruption, katulad noong 1734 at 1911, kapag nangyari yun, mahaba-haba ang magiging kaguluhan sa Pilipinas at marami ang mamamatay. Posible. Pero sinasabi ng Lord sa atin, sa bawat isa sa atin, huwag kang matakot. Amen? Amen? Hindi natin alam mangyayari. Kung gagaya ang Pilipinas sa Indonesia, sa Nepal, bagay hindi naman tayo masyadong apektado dahil nandito tayo sa probinsya. Kaguluhan maaari sa highly urbanized center katulad ng NCR, Metro Manila. Ang loloobin o papahintulot ng Diyos na tahimik ang bansa, purihin ng Panginoon. Pero kung yung papahintulot niya, magkakagulo ang bansa, maraming dugo ang babaha. Para lang matuto ang mga opisyalis natin sa gobyerno, papahintulutan ni Lord yan. Ang pangyayari sa buhay ng tao, pangyayari sa buhay ng bansa ay nasa katakdaan at nasa kapamahalaan ng Panginoon. Amen? At dumaan na naman tayo sa isang nakakatakot na pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng COVID. Di ba? Nakakatakot ba yun? Hindi kayo natakot nun ah. Nakakatakot ba yung dumaan tayo ng COVID? Dami na patay dito eh. Pero dahil sa habag at biyaya ng Diyos sa'yo, buhay ka pa rin. Amen? Kala ko rin yung asawa ko, mawawala na. Kaya may trauma din yung asawa ko eh. Naglalabas ng bahay, lagi naka-face mask. Kasi naranasan niya ma-COVID eh. Sobra ang panghihina ng katawan niya. Yun ang kwento niya. Kala niya mamamatay na rin siya. Yun ang tumama sa kanya na virus, yun ang hinang-hina yung katawan niya. So kung naalala ko kanina, habang nag-worship tayo, itinawid nga tayo ng Panginoon sa panahon ng COVID eh. Magkagulo man ang bansa, wag naman, pero hindi natin alam ang mangyayari dahil sa matinding plunder, public funds, mga magnanakaw, sinungaling talaga, no? Gising ba kayo?
Hindi kapatid na magnanakaw ang sinungaling. Hindi totoo. Ang magnanakaw ay sinungaling. Yung magnanakaw mismo ay sinungaling. Wala na maaamin eh. Kung 30% na yan, matagal na yan eh. Bakit alam ko? May naging mga member ako na nag-aalok ng produkto, nag-aalok ng serbisyo, at yun yung SOP. Para makuha nila yung kontrata, kailangan magbigay sila ng 30%. Tagal na yan, 30% na yan. Matagal na panahon na. Pero hindi naman politiko talaga tumatanggap kasi may bagman sila eh. Naintindihan yung sinasabi ko? May bagman sila. Meron nakikipag-usap at tumatanggap nung lagay o nung kickback. Kaya wala talaga ng amin eh. Pero kung paitulot ng Diyos na pagkagulo ang bansa, bumaha ang dugo para lang matuto yung mga opisyalis natin. Tumigil sa matinding pagnanakaw, pandarambong ng pondo ng bayan. Papahintulutan ng Diyos yun. Kasi lahat tayo, individual man o bansa, mananagot tayo sa Panginoon. Amen? Sabi ng isang matalinong tao, nakalimutan ko yung pangalan niya. Sabi niya, makasama ka na, huwag ka na maging sinungaling. Kasi ang sinungaling ay mandaraya. Totoo? May kausap ako rito. Pero sinasabi ni Lord, huwag kang matakot. Gawin mo lang yung dapat na gagawin mo. Ano yung gagawin mo? Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Patuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag kang magpapapigil. Huwag kang magpapapigil. Kanina, ampun lang naman yung naranasan natin eh. Tama ba ako? Ampun lang, di ba? Malakas ba? Sa sabang? Malakas sa sabang. Sa sabang malakas. Pero dito, ampun lang sa koral, ha? Ampun lang pala sa bilog-bilog. So, kahit na bagyo, pag-araw ng linggo, dapat makita ka ni Lord dito sa bahay, sa bahan. Amen? Amen? Ayun yung pangalawang punto eh. The faith of Jairus, he did not give up. Hindi siya bumigay, hindi siya bumitaw. Diba? Kaya, dito si Lord, makikita natin, sinuway niya na yung mga tao. Hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao. Mga usilat naman yung mga yun. Diba? Mga usisero. Hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao, malibang ina Pedro, magkapatid na Santiago at Juan, at nung alagad niya. Siyempre, kasama si Jairo. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao, may mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanya sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata. Siya'y natutulog lamang. Sa Panginoon, ang namatay ay parang natutulog lang. Talagang patay. Pero sa Panginoon, parang natutulog lang. Pero tingnan niyo mga tao. Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Pinagtawanan ka na ba? Dahil kay Jesus? Pinagtawanan ka na ba dahil kay Jesus? Pero si Jesus nga pinagtawanan eh. Panginoon, pinagtawanan. Ikaw sumusunod ka lang kay Jesus. Kung pagtawanan ka, okay lang. Amen. Amen? Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit, pinalabas niya ang lahat, maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata. At pumasok sa kinaroroonan ng bata. So, pag walang pananampalataya, itinataboy ng Panginoon. Wala kasing pananampalataya, no? Kaya pinalabas niya ang lahat.
At nagtuturo siya sa 3 alagad. Yeah? Limited audience because people have no faith. So pag walang pananampalataya, itaboy mo o lumayo ka. Kasi walang pananampalataya, huwag kang makisama. At inawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talita kuna, ibig sabihin, Ineng, bumangon ka. Nung di bumangon ang bata, lumakad at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito'y 12 taong gulang na. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag nila sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos iniutos niyang bigyan ng mga kain ng bata. So the faith of Jairus, he showed humility, he did not panic, and he did not give up. Hindi siya bumitaw, hindi siya bumigay, patuloy siya nanalig sa Panginoon, at ganoon din sa atin, anuman ang ating maranasan sa buhay, hindi tayo bibitaw, hindi tayo bibigay, mananatili tayong nakakapit sa kamay ng Panginoon. Can you say amen? At lagi, sabi ng Biblia, ginagantimpalaan ng Diyos ang mga nananampalataya sa Kanya. Can you say amen? Ang taong nananampalataya, ang pananampalataya ay ginagantimpalaan ng Panginoon. Hindi pwede magsama ang pananampalataya at takot, no? Faith and fear cannot coexist together. Pag may takot ka, may takot ka. Pero sinasabi ni Lord sa iyo, huwag kang matakot. Patuloy ka lang, palataya. Huwag kang matakot, palataya ka lamang. Gaano kabigat ang ating problema? Gaano kabigat ang ating sitwasyon? Huwag tayong matakot, palataya tayo. Huwag tayong bibitaw, huwag tayong bibigay. Patuloy tayong kumapit sa Panginoon. Amen? Papurihin ng Panginoon, tayo tumayong lahat.